Magandang araw po sa inyong lahat o magandang hapon sa inyong lahat o magandang gabi sa ibang lugar. Sa araw na ito po ay matatalakayan po tayo. Continue po tayo doon sa naganap na talakayan sa pagitan ni Marcelo Ahok at saka nitong si Pastor Darwin Botlay aka Kristohanong Isog sa Facebook. Ito tayo sa sa rebuttal period na at sa final conclusion. Meron sana akong gagawin ngayong hapon na ito eh. Gusto ko sanang bigyang pansin yung pagribat sa akin ni Dan Maasin kasi pinalitaw niya na hindi daw nakapag-move on ang punto por punto. Ito ang problema kasi kay Dan Maasin. Pag siya ang tumira, aba, okay lang. Ang reason niya is gusto namin tirahin para makita ang totoo. Pero pag kami naman ang nag-response, sasabihin naman niya, hindi makapag-move on. Ang tawag dyan, trash talk. Pero meron sana akong, yun sana ang ano ko ngayon, talakayan ko ngayon, yung tungkol kay Dan Maasin, pero meron pa pala akong pending pala na episode at ito yung part 2 sa talakayan sa pagitan ni Darwin Botlay at saka ni Marcelo Ahok kung saan tuluyan ng nilampaso ni Marcelo Ahok itong si Darwin Botlay. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, pakiclick po yung subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Ayan, so ito na po, magsisimula na po yung rebuttal ni Marcelo Ahok. Pakinggan po natin, summarize ko po sa inyo para sa mga nakakaunawa. Ito po, tuloy na po natin. Dito po. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, mayang gabi ay kinatong tanan. Mga igsuon, nagtuo ko nga magkinahanglan kong bulldozer bako. Mga dagkong equipments paguba lang sa iyong baruganan. Apa nang kinahanglan din ako mga igsuon, igo lang usa ka kutsarita. Para sa anyang argumento, igo nang maluka pa. Yan, ang sabi ni Marcelo Ahok, ako'y nag-aakala na ang gagamitin ko'y bulldozer. Kopyahan na to kay Brother Edgar. Ito ay kailangan daw niya, pero sabi niya, akala ko ang kailanganin ko'y bulldozer, bako, para lamang gibain ang kanyang argumento. Pero sa aking observation, ang kailangan ko lang pala ay kutsarita. Kutsarita lang ang aking kakailanganin para lang magiba ang kanyang argumento. Ating ituloy. Agay. Hiling mo ang kagabion mga igsuon, iyang giprobahan nga katoliko nagsimba ko ng Diyos-Diyosan, labi na Santo Niño. Sabi niya ngayong gabi ay patutunayan niya na ang Katoliko raw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, lalo na ang Santo Niño. Iya pagyogisaysay nga wala ko ni Santo Niño mabasa sa Biblia. Magpaputulong. Unya mga igsuon sa among At kanya pang sinabi raw na walang mababasa sa Biblia na Santo Niño. pagkukabildo kanina, pagama ni tapika, giingnan ko niya nga wala ko ko'y alamag sa debate, mga igsuon. Sabi pa niya, before pala sila natuloy yung debate, pagpirmahan pa lang ng kanilang paksa, sinabi nitong Darwin Botlay na walang alam sa debate si Marcelo Ahok. Pero based sa ating observation, itong Darwin Botlay na mahilig sa trash talk, siya pala ang walang alam sa debate. Kahit na inline sa topic, yung tinatanong, sabihin niya, out of topic. Yan ang hirap sa mga malakas sa trash talk, wala namang ibinubuga. Tuloy. Unya lakto pagkasulti karong gabiuna, kinsa man ang naparot sa pangatarungan nga way kadigang argumento at ubangan sa bagang doon sa katawan. Kinsa po muli. Matod pa sa panultihon, ari lang ta sa Sirach 4 versikulo 24. Wisdom and education are known by the way you speech. Ang kaalam, ang edukasyon sa usa ka tawo
masayran kini pinagis siyang pagpanulti. Apan dayag kaayo mga igsoon nga sa iyang pagpanulti mga igsoon makita nato ang kaway kahibalo, kaway kaalam. Ikaw na nakabasa sa Biblia, nagtuo, nagsakto na siya. So may ginamit na aklat si Marcelo Sirac na yung karunungan ng isang tao ay natutuklasan sa kanyang pananalita. Wait lang. Ayun. So, ang tawag po doon ay commercial break. Okay, so tinyo po tayo ngayon, no? Sabi ni Marcelo Ahok rito is merong sinasabi sa Sirac na ang karunungan ng isang tao ay nalalaman kung paano siya magsalita. At based doon sa argumento na ipinakita sa mga pananalita na ipinakita ni Darwin Butlay, ipinakita niya na siya walang alam. Ating ituloy ang naturang talakayan. Eto. Nakabasa, naglarawan, nagidilis Biblia, ipahid ayo sa Santo Niño. Asa man ang dapitang paminsara. Yan, nakabasa lang daw ng larawan sa Biblia. Abay, bigla ipinahid sa Santo Niño. Tama. Wala pang imahe ng Santo Niño sa Biblia. Kaya very irrelevant na ipahid mo yan dyan. Kasi sa Biblia, may dalawang uri ng rebulto. May Diyos-Diyosan at meron ding imahe ng mga santo. Ngayon yung kerubin, santo yun, banal yun eh. Hindi yun Diyos-Diyosan. Yung larawan ng propeta, yung monumento ng propeta. Kaya, ito talaga si Butlay, tuloy natin. Naapa ka sa saktong panguna-una, nga manaway ka sa usak kabutang, nawa ka mahiba. Super nandis ay. Na mga igsoon nga nag-ingon siya, akong gipangutan, katulog yun, gipangutan na balik-balik, di kuno siya mutubag kay irrelevant. Ako na taga termino nga irrelevant, para na ibagong termino ba? Kaya mato pa na-export sa debate, mga ganun sa kibawang si fallacy. So, sabi niya, napakalinaw ng aking katanungan, sasabihin niya na irrelevant. At saka mukhang itong pastor na ito, sa tagal itong naging pastor, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng fallacy. Tama. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng fallacy. Hoy Butlay, ang meaning ng fallacy, misleading. Kapag ang tanong ng nagtatanong ay misleading, isa yang fallacy. Misleading. Yung argumento, sabihin niya, sino ba ang sinungaling dito? Ako na may ebidensya, ikaw na walang ebidensya. Sabi niya, ang sinungaling ay ang Biblia ang hawak mo. Yun ay fallacy. Kasi ang reason niya, ba't mali ang Biblia na sinungaling na Biblia? Kasi yun daw ay bogus. Yun ay fallacy. Misleading argument, misleading question, fallacy yan. Mga sulpot, kilalanin nyo kung anong pinagkaiba ng logic sa fallacy. Mukhang di kayo naturuan. Tuloy. Gusto niya, nga i-insert kiniya nga mong topic, strictly nga anhin kita mong sunod sa maong tema. O bigawas ba ko sa maong panguta, amaw akong mga pangutanan niya, nag-isgot man tag Santo Niño, manang pangutanan ako, specific lang yun sa Santo Niño. Doon nakabay mabasa. Diya sa imong Biblia karon, gawa da mo'y Santo Niño na. Tubag siya, awak ko'y dalang Biblia. King James Version, nakamabasa? Wakot. Parang niya, King James Version sa kunoy, basihan. O biingon pag isa mga igsoon, nga bugos kung ano yung maong translation. Yan. Sabi ni Marcelo Ahok, hinanapan siya ng ebidensya, hindi naman ako lumabas sa paksa eh. Ano ba ang paksa? Patungkol sa Santo Niño. Hindi naman ako lumabas sa paksa eh. Pero pinagbibintangan ako na lumabas. Yun. At, sabi niya, lagi naghahanap ng King James Version. King James Version. Unang-una paalala ko sa iyo, Butlay, wala sa pinag-usapan na King James Version lang ang pagbabatayan. Hindi ko alam ano nangyari sa iyo, ba't bigla kang tumiklop kay Marcelo at naghanap na lang ng King James Version lang. Kawawa naman. Tuloy.
Oh, ayun, sinabi pa niya na yung Biblia doon na Nueva Version International, bogus daw. Saan mo kinuha yung sinabi mong bogus? Kay Bacalares? Pareho kayong walang alam talaga. Pag kumontra sa inyong paniniwala, sabihin ka agad na bogus. Nako, nakakatawang scapegoat yan. Hindi ganyan. Pag sinabing bogus na translation, gaya nung ginawa ni Ineo-Odorf, gumamit siya ng New Living Translation. NIV pala yun. Oh, yun, NIV. Kung saan, sa Revelation 9:20, instead na they ang nalagay, ang nandoon RCC. Unang-una, ang RCC, hindi yan namin official name. Ba't lalagyan ng RCC doon? Eh, kung babasahin mo yung mga previous na mga verses, hindi naman RCC ang tinutukoy. Ayun. Eto. Kinawawa. Tuluyan lang nilang paso ni Marcelo Ahok itong si Darwin Butlay. Tuloy. Ang pangutana karon kay Bogus man, unsa may imong credibility, nga moingon ka sa Biblia ang Bogus, nga di magani kakahibaw mo Hebrew, Grego, Latin. Yun. Yun ang magandang, ang sakit nun. Sabi niya, ba't mo sasabihin bogus ito? Ano bang credibility meron ka para sabihin mong bogus sa Bibliang ito kaya hindi ka naman marunong ng Hebreo at ng Grego? Musumpak ka rin ka, unsa may imong credibility. Nag-PhD ka sa theology, nag-PhD ka sa philosophy. Asa mo napita ng imong credibility? Before ka ka buhukom, nga kanang translation na sayop na dapat kamaw ka mabasa Hebrew, Grego, o Latin, Aramaic. Yun, tama sinabi ni Marcelo Ahok, pinagalitan ng pastor. Sabi niya, bago mo sabihin bogus isang translation, dapat mayroong mataas na pinag-aralan mo sa theology, mataas na pinag-aralan mo sa philosophy, at marunong kang bumasa ng Grego, Hebreo, Aramaico at Latin. Tama talaga si Marcelo. Talagang binugbog si Butlay dito. Dapat nakahibaw ka na. Kuan mo siya pay bultis Walang dapat, hindi lang kayo pagarpar tayo naman. Sa panultihon, 18, versikulo 2, mga igsoon. Unsa may ginus panultihon, 18, versikulo 2. Pay bultis na oy. Katong tao, nga magpataka ang taong buwang-buwang. Magpataka, nagsulti, aron makapabuhagay sa iyang gusto. Apan dili sa gustong mukaton. Asang basa na? Panultihon, 18, versikulo 2. Yun. So, binanggit siyang panultihon 18, versikulo 2. So, silipin natin ang sinasabi sa naturang talata. O, 18, 2 ng ano, panultihon ba yun? Panultihon pala, panultihon. So, dito tayo sa Kawikaan, 18, 2. Ang sabi dito, ito ang sinasabi sa naturang walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. Tinamaan talaga. Tinamaan, walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya'y ipakita siya'y may alam. Ayun, tinamaan. Ang lakas ng sigaw dito sa labas, mayroon kasing poses. Okay, so continue po tayo. Huwag ka nga ang linis. Ang lipo ko, anak ba rin ang linis? Mga igsoon, Mga graduate of Bible test na. Nagsimba magkatuloy ko, naklaro na. Gari ang boto, nakasabot pa sa word veneration adoration. Kaya mo itong tema. Ayan, sabi niya, baka anak ba to ni Anyedes? Hindi din pala matino ito kung magsalita. At saka, yung sinasabi niya sumasamba sa Diyos-Diyosan, totoo yun. Baka nga hindi daw alam ni Butlay yung yung adoration at veneration. Tuloy. Pamatod sa aniyang ang Katoliko nagsimba ko ng Diyos-Diyosan. 1 minute remaining time. Ang pangutana karon nakaila ba kanay sa Diyos-Diyosan? Di ba?
Nakailan ba si Diyos-Diyosan? Nakabasalag, aba kay binuhat sa kamot sa tao, Diyos-Diyosan na. How about those images nga gikulit mismo sa daan kasabutan nga gipambuak sa mga kaaway sa Dios. Salmo 74 bersikulo 4 to 6. Agoy O kinato igsoon mamuak ni larawan, way kalainan sa mga kaaway sa Dios nga nagbandilyo sa ilang kadaugan sulod sa templo sa Dios. Gipamuak kato mga larawan nga gipabuhat sa Dios. Ngadto sa mga isalita. Ang pangutana, Diyos-Diyosan ba to? Dili. Sabi larawan ng templo sa Dios na pero ilang simbahan, way larawan, mura bulit bukas. Yun, sabi niya, hindi niya alam pinagkaiba ng Diyos-Diyosan tsaka ng imahin ng mga santo. Nakakaunawa ba talaga si Butler ng Diyos-Diyosan? Sa Biblia, sa Lumang Tipan, meron talagang mga rebulto doon, nakaukit na rebulto sa templo. Yung kanilang simbahan ni na Butler, walang rebulto diyan. Baka bodega yan ng kopra. Ay, kaya kung humay sa mga kayo, bintahapag na ako. Wala mga igsoon ba? Ganahan mo simba ng why decoration? Sabi, decoration bang kung mga larawan nga. Nabang pa ng simba bang katoliko? Oy, ayaw pang patumutumo o storya nga nagsimba ang katoliko. Kaya never nagsimba ang katoliko o larawan. Kaya kung maparibahan mo ang katoliko nagsimba ang larawan, labi na ang larawan ni Santo Niño, andang kung hukason ng akong pagtubo o musubay ko si mga gituhan doon. Pero ang imong pagsabot sa Biblia, pero di mo pagkapalkapa, palpaka, mao na magsakit na lang ko. Time has started. Yun, sabi ni Marcelo Ahok, napakapalpak na pinagsasabi ni Tony Butlay kasi hindi naman talaga turo sa Katoliko ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Katunayan, si Marcelo Ahok, dating member yan ng Church of God. Dating attacker yan sa rebulto. At dahil gaya ko, natuklasan niya na hindi naman pala turo sa Katoliko na sumamba sa Diyos-Diyosan, kaya kami nagsaliksik pa ng mas malalim pa. Kasi yan ang mga basic na atake namin sa Katoliko eh. Sumasamba ang Katoliko sa mga Diyos-Diyosan. Pero nang aming pinag-aralan, natuklasan namin na hindi naman pala sumasamba ang Katoliko sa Diyos-Diyosan, kaya mas pinalaliman pa namin ang aming aral. Bakit? Baka sakali makita namin doon sa dulo, pero naging Katoliko na lang kami. Wala talagang turo na ang Katoliko ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang problema lang sa mga sulpot, sa kanila, paggawa ng kamay ng tao, automatic Diyos-Diyosan na yun. Hindi ganyan sinasabi sa Biblia. Dahil si Moises mismo, gumawa ng rebulto ng kerubin, gawa ng kamay niya yun. Ibig sabihin ba, Diyos-Diyosan na yun? Mali. Sabi nila, inutusan siya ng Diyos. Oh, inutusan siya. Yung ginawa niya, Diyos-Diyosan ba yun? Sabi, inutusan nga siya. O anong inutusan kanya? Gumawa ng rebulto. Yung rebultong pinagawa kay Moises, Diyos-Diyosan ba yun? Ang sulpot ayaw nang sumagot. Yan ang problema. Yan ang problema. Dahil hindi nakakaunawa kung ano talagang dapat na, dyan. Wala silang distinction ba? Wala silang distinction. Para sa kanila, walang pinagkaiba ang goldfish sa piranha. Basta parehong isda yun. Dahil ang piranha ay isda, ang goldfish ay isda, then automatic, ang goldfish ay piranha. Ganyan sila kung mag-isip. Kaya, paalala lang sa mga Katoliko na nanonood ngayon, huwag kayong padadala sa mga maling turo at unawa ng mga sulpot. Tuloy. Sok Fernandez. So humana ang 5 minutos na pagbubat sa panatarungan gipabarog ni Pastor Butay karon Brother Marcelo Ahok, ikaw na po ang isahon ni Pastor Butay. So, sa 10 minutos. Ang imong 10 minutos sa pagpangutana, magsugod sa dihang ikaw musugod sa imong unang pangutana. Okay, unang pangutana. Sumala sa inyong doktrina, imo mga kunon nga nagatubang mo sa Santo Niño og nagluhod o dili tubag. Tubag, ang pangutana, nagatubang ba ko na may Santo Niño? Nagatubang may, apan ang doktrina sa Katoliko, wa magsimba. Nagsimba ba may larawan? Wala. Ano ba?
Sa San Lucas 4:35, kanang pulong Santo Niño diha usa na ka Spanish nga pinulungan nga sa English Holy Child of Jesus. Gani ang mga apostoles sumala sa King James Version nga hubad mismo ni Anheng Martin Luther ang Gideons nga before ang King James Version na dapitan ni gawas sa buhat 4 versikulo 22 hangtod 23 nga ang mga apostoles isa nila ang kamot nila ug nangayog mga masakiton pinaagi sa balaang batang Hesus. Ano din? Pagkuhat yan, di ba ka makahuat ug dili pa? Yun. So, ang tanong ni Darwin Butlay rito, inaamin mo ba na turo sa Katoliko na kayo ay humarap sa Santo Niño at lumuhod? Sabi naman ni Marcelo Ahok, kami sa Katoliko ay nakaharap sa Santo Niño at lumuluhod. Pero hindi namin sinasamba ito bilang Diyos. Tandaan natin ang topic. Ang topic ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos ang sinasamba. Hindi tunay na Diyos ang sinasamba. Yon ay Diyos-Diyosan. Yung imahe ng Santo Niño, hindi Diyos ng Katoliko yun. Ito ang palpak ngayon ni Butlay rito. Mahirapan siya kay Marcelo Ahok nito. Pagkuhat, nagibutay. 1 minute gani, nain pa gani, oh. Pagbuot mo 10 sa minutes email. man. Sige, pupusin na. Okay, next question. Kung may mabasa nga nagatubang sa ang nagatubang o nagluhod, nagsimba, dawaton ba nimo nga palpak ka ulo ka pagkaroon sa debate na to? Objection, Mr. Moderator. That is fallacy. Ayun. What kind of fallacy? That is fallacy of hasty generalization. Yay. Abi ba kayo nagatubang, nagsimba na? Panalita, nagatubang ko mo, nagsimba din na. Use your common sense. Yun. Ang tanong ni Butlay, kung mabasa ko na ang pagluhod ay isang pagsamba, aaminin mo na bang talo ka sa debating ito? Sabi naman ni Marcelo Ahok, objection moderator, fallacy ang tanong. Bakit fallacy? Hindi porket nakaharap at nakaluhod ay sinasamba na. Gaya nito, ako'y nakaharap sa'yo. Ibig sabihin mo, sinasamba na kita. My objection, Mr. Moderator, I would not accept that question. Why? That is fallacy. Di ko mo dawat, ano naman, fallacy mo na, kung sa klase fallacy. Gilukop na tanan, panalitan, abi nag-atubang, panalitan, mag-atubang ko ni Pastor Butlay, nagsimpa di ko niya. That is fallacy of hostilization. Revise your question. Ayun. Sabi niya, sabi ni Marcelo, hindi ko tatanggapin ang kanyang tanong dahil yon ay fallacy. Kaya halimbawa, sample na lang natin, nakaharap ako kay Darwin Butlay. Ibig sabihin ba, sinasamba ko si Butlay? No! Yan ay isang fallacy kaya hindi ko tatanggapin ang naturang katanungan. Sokol kag maestro. Ang akong ipangutana ni Ludo kanina nga ang kunon ba nimo nga nagtubang ka o nagluhod ka sa Santo Niño imong giangkon karon ako pangutana kung mabasa na ako sa Biblia ang nagatubang nagluhod nagsimba niya ay dawaton ba nimo kapalpak ka pero wala nimong dawat mo na dawata ako pangutana kay dili gyud na wala gyud na nilihistro inaw gyud kayo do. Sige, to. Ruling sa moderator. So ang atong ruling mao kini. So bitubag na siya kanang atubang. Suke. Bitubag na siya kanang atubang. So proceed sa imong next question. Ayan, so hindi tinanggap ng moderator ang katanungan kasi nag-object na nga na fallacy. Next time, Butlay, matuto ka na magipagdebate na huwag gumamit ng fallacy. Huwag kang tumulad kay Dan Maase na pag nagtanong fallacy. Ha? Sinabi niya, meron bang kaninong authority ba ang pag-ano nyo sa linggo? Sabi ko, sa Panginoon. Mateo 18:18. Sabi niya, mababasa ba sa Mateo 18:18? Sinabi ko nga, sinabi ko ba mababasa sa Mateo 18:18? Wala akong sinabing ganun. Pero itong si, Dan Maasin, sabi niya, kapag sumagot ka, automatic ng karga doon ng letra por letra. Ano ba naman yan? Yan ang fallacy. Sabi niya, tatanggapin mo ba na may mababasa ako
o hindi mo tatanggapin dahil may mababasa ako. Yung mga ganyang klase ng mga tanong, fallacy yan. Invalido. Yan nga ako natuto eh. No? Yan ako natuto. Kikilalanin ko simula ngayon ang mga tanong ng mga fallacy. Kapag fallacy ang tanong, hindi ko sasagutin. O, yan na. Awareness siya sa mga makakadebate ko. Meron akong mga upcoming debate. Kapag ang tanong ay fallacy, hindi ko tatanggapin yun. Tandaan ninyo. Kahit pa i-grant ng moderator, hindi ko tatanggapin yon pag ang tanong ay fallacy. Ano ibig sabihin ng fallacy? Misleading question. Tuloy. Padrino. Check. Dito bang naman sa Padrino, dito bang? Dito ba gusto na ng pangutana? What's up? Mapapabag sa ko. Tik sa kabutan. Challenge mo dito kung ako basahon. Iskote, Padrino. Ako ng basahon. Nisugot ka sa challenge bro ha, akong basahon. Kasi pasahon. Kaya ngutana pa. Katubatong sa akong pangutana ni mo. Nagising ako na ng matro magutana. Kaya gitubag man nimo ganina nga ang uyunan nimo ganina nga ang nagatubang o naglood, nagsimba. Karon akong pangutana kung na ako'y Objection, Mr. Moderator. Wa ko makiyo nagsimba. Mr. Moderator, objection. Patarungan yung pangutana. Ang akong tubag, yes, What is your objection? nagatubang mi sa sagradong larawan sa Santo Niño. O giingon ako kanina, Mr. Moderator, nga wa mi magsimba. Diyan pa kami na nagsimba. Ayaw pa maka, Mr. So, iyang yun na nag-atubang, pero maingon siya na dili na pagsimba. So, sabay mong counter na. Tantera na kung naglood, uyunan ba nilo nga naglood ka sa tubangan sa Santo Niño. Tubag. Baga sa Mga igsoon, kining po pagpulong pagluhod o paghapa. Tinuod na usa na kapaagi sa gesture sa pagrespeto. Okay? Sa Josue 5:14, gani si Propeta Josue, misimba, mihapa, atubangan sa kasanduluhan sa mga anghel. Nasuko pa ang Diyos sa gisimba ang maong anghel. Makabasawa. Nasuko. Wa palagi ako pagwato. Ito ba kayo? Sa mukha kayo. Patay 1 minute. Respeto lagi. Adlong pabulabog. Sa Josue 5:14, wa gyud masuko ang Dios sa diyang si Josue. Miluhod mihapa atubangan sa kasanduluhan sa anghel. Genesis 19 versikulo 1, si Lot, si Abraham, mihapa atubangan usab sa mga bisita. Ayun. So, dito ang ang leading question ni Butlay bulok. Bakit mo sabi kong bulok, no? Kasi yung misleading yung ano niya, inaamin mo na kayo ay nakaharap, lumuluhod at sumasamba sa Santo Niño. Mali 'yun. Sabi ni Marcelo Ahok, sinabi ko kanina na kami nakaharap, kami ay nakaluhod, pero hindi namin sinasamba yung rebulto. Ba't mo dadagdagan ng sinabi ko na hindi ko naman sinabi? Kaya sinabi niya, ipinaliwanag niya rito, gaya nung sa Josue 5:14, si Josue nagpatirapat, sumamba sa anghel, ibig sabihin ba nun, ginawa niyang Diyos yung anghel? Hindi. O, tuloy. Sa dili pang imong next question atong i-recognize to ang pag-abot sa atong spiritual director, Reverend Father Darwin Gitgano, atong hatagan sa masipag palakpak. Human na ining maong dialogo, musunod dayon ang atong spiritual director para sa iyang pagpambit o hatag usab sa iyang mga tubag na itong gustong muan hinini para magutana. So remaining time sa atong cross examination 8 minutes. So proceed Pastor Butlay sa imong sunod pangutana. okay, next question. Pangutana na ko kay giuyunan naman nimo nga ang nagluhod diay escritura. Kung mabasa ka nako nga ang nagluhod at tubangan sa Dios nga dili tinuod, nagsimba, dawaton nimo nga palpak ka. Tubag, ingon ako kanina, kakining pulong pagluhod, paghapa, o sa kamatang sa pagrespeto o pagsimba. Pero pangutana, isimba ba sa katawan? Objection mo director, ang akong naipagbuhat kay Okay, what is your objection? Akong objection nga kung nagatubang ka
nga nagluod, akong pamatudan nga nagsimba diay ang nagkatubang nga nagluod, sumala sa Biblia, dawaton ba nimo mo ni akong objection moderator ang niyang ni nagjakong yagaw naman siyang moderator lain na pagiyagaw. Okay, so motobak na ka o mo counter object ka? Wala ka ba? Tubag Motobak. na. Ang akong tubag, Mr. Butlay, klaro man. Katana naging pulong pagluhod, paghapa, tinuod usa na ka magamit na itong pamaagi sa pagsimba. Apan ang pulong pagsimba, mabahin na to sa veneration o adoration. Huwag ka kasabot ka na. Huwag kaila, huwag kaila veneration. Si Lot, may simba sa angel. Adoration. Isita ng mga tao. Ang pangutan na, nasayo ba si Lot? Wa! Ikasapat ba sa Diyos? Wa! Uswe 5:14, si Uswe, may hapa at tubangan sa duluhan sa mga angel. Ang pangutan na, ni simba ba si Uswe? Nakasama sa Uswe? Wala na naman. Kaya ang pulong pagsimba, mabahin lagi sa veneration o adoration. Wa man ikasabot mo sa veneration adoration si Butlay oy. Tuog lagi. Yun. So, based doon sa paliwanag ni Marcelo Ahok, gaya ni Lot, gaya rin yung sa Josue 5:14, sila ay nagpatirapat, sumamba sa anghel. Pero ang pagsamba ay nahahati sa dalawang meaning yan. May veneration, may adoration. Si Lot hindi pinagalitan, si Josue hindi pinagalitan. May nahahati yung pagsamba sa dalawa, veneration at adoration. Ang problema lang kay Butlay, hindi niya alam ang pinagkaiba ng adoration sa veneration. Okay, next question. Kaya mo naman din yun ang nagluhod sa tubangan sa Diyos-Diyosan, nagsimba ka na kumbasahon. Yan, teka, tinan mo, trying hard. Ang babasahin niya ang kaharap Diyos. Kaya samba talaga yon. Pero kung ang kaharap mo ay revolto, veneration yon. Kasi pag yung pagharap mo sa revolto is adoration, doon ka na magkakasala. Doon ka na salamat ka Butlay, hindi ako nakaharap mo, ako pang kaharap mo, zero ka. Tuloy. Nagsimba din mo, sumala Sa ka Butlay, Salmo si adoration of God. Veneration? Dili ka mo magyukbo. Dili ka mo magyukbo. Karon man pagurana. Ikaw, magsimba ka nila. Nawala na. Nagbasa na. Ang rule niya magtanong. Ano ba naman to si Butlay? Talagang walang alam. Hoy Butlay. Ano ba nangyari sa'yo? Kita tubangan sa Ginoo na atong mabubuhat karon. Ang nagluod ay nagsimba man ay dawaton ba nimo nga bersikulo o naman ini siya nga bersikulo. Tubag, kana yung mga bersikulong gigamit, wa man dali ka kasabot yan ha. Ang isimba nila, mao ang mga larawan sa mga Diyos-Diyosan. Nagtubag. Tinan mo. Sumasagot si Marcelo, nag-o-object. Hindi naman yon lihis sa kanyang tanong. Ba't nag-object? Okay lang yung object kung lihis sa tanong. Naku, Butlay. Ang atong pangutana, Again, patunay objection, mahilom dayon para ato matagat. Objection, what is your objection, Pastor Butlay? ang atong pangutana, ang nagluhod. Isa. Ang atong pangutana. Nag-object man ka. Unsa ba imo objection? Ang ground sa imo objection ba unsa man? Kaya nag-object man ka. Kategorikal lang kung pangutana, Mr. Moderator, busa kinanglan nga tubagon sa dunya, kategorikal. Okay. So, tubagon kategorikal. repeat your question, categorical para matubag siya. Okay. Akong pangutana mo ni. Diyan ko naman nimo nga ang nagatubang ug nagluhod nagsimba diay karon dawato na ba nimo nga ang Biblia nga nagingon nga ang nagluhod at tubangan sa Diyos sa nagsimba dawato nimo dili Tubag, gibalik-balik na yung tubag. dili katabi ka Tubag, nakapaw. Dawato na ko partially o dili partially. Salamat brother. Partially, sabi ko partially. Gilawat ni Juan. Idawat na Uy, trying hard ka Butlay. Partially nga eh. Partially binubuo mo. Ano ba naman yan? Patawa talaga to si Butlay. Simbag larawan. O dawat, dili po na ko dawaton, kaya dili kita ng pagluhod sa larawan pagsimba. Ano man, kaya ang pulong pagsimba lagi babahin sa duwa, veneration and adoration. Pananglitan.
sa daang kasabutan sa unang Kronikas 29:20. Gisimba sa kasaduluhan sa katawhan sa Dios sa Israel ang Dios kalabing gamanan o si David, Haring David. Ang pangutana, nasuko ba ang Dios gisimba kapil si Haring David? Wala nga naman. Kaya ang punong pagsimba ng Dapita, that is veneration, meaning pagtahot. Kung wala kasabot kung sa veneration o adoration, pagtuon. Ayun, sige. Ito. Sabi niya, unang kronika ba yun? Unang kronika 29:2. Double check natin ha. Kasi may ginamit siya dun eh. Unang kronika 29:2 ba yun? O ikalawang kronika 29:2. So, double check natin ano. Hindi ito yung talata. Baka mali lang yung talata na ibigay niya. Kasi wala naman patukol ito yung sa pagsamba sa Diyos at sa Hari. Ginamit ito ni Brother Wendell yung talatang yun, pagsamba sa Diyos at sa Hari. Pero hindi yata sa 29:2, no? Ganun pa man, continue na lang po tayo dahil hindi po yung talata. Next question, challenge ni bro ha. Kung mabasa na ko, Pangutana, dili ko challenge. ay challenge ako sa akong tema. Sa akong tema na gayon ha. Pamatudan ko, nga ang Katoliko, nagsimba ni Santo Niño. Karon akong challenge mo. Kung mabasa na ko letra por letra, nga Senyor Santo Niño, nagluhod og nagsimba ko nimo. Kanimo, dawaton ba nimo nga pindi ka? Kumbaga, dawato dili. Tubag, ang among gisimba mao ang balaang batang Hesus. Objection mo din ito. Nagtubag ako. Objection lagi. Kanina Okay, what is your objection? Akong objection. Dawaton ba nimo ang akong challenge? Oo, Dili, ayaw pangutan na kaya nag-object man ka. Object man ka, unsa man ang ground sa iyong objection. Wako man ko mag-roll. Yan, sabi ni Pula Lima, huwag kang magtanong dahil nag-object ka. Pag nag-object, huwag magtanong. Sabihin mo kung anong objection mo. Talaga si Butlay talaga. Okay. So ang iyang objection, tubagon nimo, Brother Marcelo, nga categorical yes or no ba? So sa atong role, pag ang pangutana mo in o yes or no, naatay 1 minute qualification. So repeat your question. Karon, akong pangutana. Kung ako'y mabasa sa akong tema, na naglood o nagsimba ka mo ni Santo Niño, dawaton ba nimo nga pildi ka kayo sa debate karon? Tubag, dili gid ako dawato ng imuhang mismong pangunahuna. Pero ngayon nagsimba kami sa balaang batang Hesus. Nagsimba kami ni Kristo. San Mateo 2 versikulo 11. Ang unang misimba ang tulo ka mga malamong mga hari gikan sa mga lain-laing mga nasod. Pag-abot nila sunod sa balay, gisimba nila ang batang Hesus. Kinsa man gisimba sa Katoliko? The person of Jesus Christ, but not the image. Okay, kasabot ka? Ang among gisimba ang Katoliko, the person itself of Jesus. Ang person, kung kasabot sa person, ang maong larawang imahe, wa na muna simbahan taon dodong in taon kining Butlay. Dong Butlay, wa na muna simbahan ng maong larawan. Ang among gisimba Butlay, ang persona mismo ni Kristo, the person, kung kasabot ka mo sa persona, mismo si Kristo mismo, ang Diyos nga nagpakatao, namatay, gilubong sa katulungan ng napatahaw, o ba nagluwas na to? Ayun. Ang sabi niya, sabi ni Butlay, kung mabasa ko sa inyong babasahin na kayo ay nakaluhod sa harapan at sumasamba sa Santo Niño, aaminin mo ba na talo ka sa debating ito? Ang sabi naman ni Marcelo Ahok, hindi ko inaamin. Bakit? Iba kasi mag-isip ang sulpot Sa kanila kasi, pag sila nag-isip at sinabing samba, isa lang ang meaning yan, adoration na yan. Sabi ni Marcelo, ang aming sinasamba yung Jesus. Yung Jesus na siyang inilalarawan ng Santo Niño. Kasi ang Santo Niño, yun ang batang Jesus na ang unang sumamba ay yung tatlong mga mago mula sa silangan.
Dahil ang aming Isus dumaan sa pagkabata, lumaki, namatay, at muling nabuhay. Yun ang aming sinasamba. Yung rebulto, veneration lang yan. Kaya, hindi lumusot. Tuloy natin. Okay, next question. Karon, makurat bro ka bro, kailangan ko dalang referensya, maunay. So, niyang referensya karon sa mga pagkakon na wala niyang tupakon ang akong Payong, payong. Kung niya ako magutana, kaya daw sa Payong ba? mga pagkakima nga, wala daw sila nagsimba. Karon ako pangutana, premise no? Sa dapat premise. Premise ang pangutana. Wata ang pangutana. Wata ang pangutana. 1 minute pangutana. Kaya mo magsimako na wala mo nagsimba, huwag santo ninyo, mauni. Ito ang problema kapag sulpot ang nagbasa ng ating libro. Tayong Katoliko, meron tayong doktrina sa bawat letra na isinusulat natin sa ating libro. Ang mga sulpot naman, meron naman silang sariling unawa sa mga doktrina na kanilang itinuturo. Kapag sila ang nagbasa ng ating libro at ininterpret sa kanilang unawa, sa kanilang unawa, yan ay misleading. Yan ay fallacy. Bakit fallacy? Kasi ini-apply nila ang kanilang unawa sa aklat na hindi naman unawa nila ang tinutukoy doon. Yan ang problema sa mga sulpot. Kaya kayong mga Katoliko, huwag kayong agad-agad susunod. Dahil pag silang nagtanong, pag sinabing term pagsamba, sa kanila isa lang ang meaning niyan, adoration. No? Kung mabasa ko sa inyong aklat na kayo ay sumasamba sa rebulto, aaminin mo bang sinungaling ka? Ito ang sagot, hindi ko aaminin kasi ang pagsamba sa amin dalawa ang meaning, adoration and veneration. At pag rebulto kaharap, automatic veneration yan. Bakit? Ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, the honor paid to the sacred images, ayun, rebulto, is the respectful veneration. Ano daw? Yung binibigay sa rebulto? Respectful veneration. And not the adoration due to God alone. At hindi ang adoration na nakalaan lamang para sa Diyos. Yun. So dito, pag sila ang nagbasa, automatic kagad adoration, huwag kayong kakagat doon. Huwag kayong kakagat doon. Sa amin, iba. Iba. Kaya nga din nila may paliwanag yung ano eh. Yung Daniel 2:46, hindi nila may paliwanag ng tama yun. Kasi sa kanila, isa lang ang meaning ng pagsamba, adoration. Yun ang kanilang kapalpakan doon. Tuloy. Kani ako masaw na? Dara sa inyong Bible, sa inyong referensya na, sa Lubina, alak sa Silo, Santo Niño sa Sugbo. Okay, samutan na. Yan, gagamitin niya ang nobena sa Senior Santo Niño sa Sugbo. Page 54. Page 54. Page 5 ay. 5 day. Senyor Santo Niño, nga may gugmaon ng yamot, nagluod ako sa imong mahal nga tubangan, nagsimba ako kanimo. Yan. Nasa words na. Nasa words na talaga. Hindi pa rin nakuha ng pastor na ito. Sabi niya, Senyor Santo Niño na mahigugmaon. Ano sa Tagalog yun? Senyor Santo Niño na mapagmahal. Ba't sinabing mapagmahal? Yan ay tumutukoy sa batang Hesus na marunong magmahal. Butlay talaga, keto paano, ay nako. Ano bang nangyayari dyan sa utak mo dong? Kaya nga mahigugmaon, mapagmahal. Pag sinabi mapagmahal, nakakaramdam ng pagmamahal. At ang Santo Ninyong tinutukoy doon, hindi yung rebulto, kundi
Yung batang Jesus nang tinutukoy doon. Ngayon malaki na siya, pero yung aming pagbigay respeto sa batang Jesus is direct pa rin yun sa malaki na Jesus kasi siya yung dumaan sa pagkabata eh. O, no? Dumaan sa pagkabata. Yung Senior Santo Niño na mapagmahal, nakakaramdam ng pagmamahal yun. Sino ba yung Santo Niño na yun? Yung batang sinasabi sa Lucas 1:35. Kasi yung Santo Niño yun, nakakaramdam ng pagmamahal yun. Hindi ang ribultong nakikita ng mga sulpot. Ano ba naman yan? Ganon. Oh, si Senyor Santo Niño. Dili, Pagmatuod. Dawaton ba ni mo dili? Oo, dili. Senyor Santo Tuwa, question. Dawaton ako ang maong libro, mapahangi mo pagsabot mo dili. Ganun man, wala ka kasabot. Dili ako katoliko God. Magbasa ka rin kasi sa kalibro katoliko, ikaw may katungod gamay mo interpret yan ha? Ang katoliko na mismo. Ang pangutan na kinsa may gisimba niya. Si The Senyor Santo person Niño. himself of Jesus, mao ang Senyor Santo Niño. Dili, bulto. Person, meaning, si Kristo mismo ang among gisimba butlay. Dili ng maong larawan. Pag ikaw may Santo Niño, kanating maong larawan mismo. Mo. Kaya ang Santo Niño na, it refers sa balaang batang Jesus mo Bisaya na na. Buhat 4:30, pinaagi sa Dapat ngalan ni Jesus. gisulti ang gisimba ang mga masakiton ang rebulto, giayos Santo mga apostoles. Niño. Pinaagis pagtuyuod nila sa ngalan sa batang Jesus, Santo Niño. Karon pumunta na, isimba ba na mo Katoliko na? Isimba na mo ang maong Santo Niño ng batang Jesus. Yun. So, ang sagot dito, maliwanag. Ito si Darwin Butlay na balat na biglang pumaos ang boses sa kakasigaw. May microphone naman sana. No, may microphone naman sana. Wag na sana sumigaw. Oh, ako dati yung ako'y namalat, yun ay dahil sa kumanta ako na masyado mataas na tono. Namalat ako doon, no? Pero debate yan, may microphone na, malakas ang speaker, sisigaw ka pa. Ano ba naman yan? Matindi rin yan, ano? Pwede ka naman sumigaw, pero kontrolin mo naman yung pagtaas ng boses. Parang ganun ba? Kontrolin mo yung pagtaas ng boses mo na wag masyadong ibigay yung pinakatuktok. Hindi ganun. Ayan, namaos ka tuloy. No? Sabi ni Marcelo Ahok, tinatanggap namin ang sinasabi ng aming babasahin. Biglang tumawa si Butlay. Akala niya kasi ang sagot niya, tatanggapin ko, natalo ako. Hindi ganyan. Naku, ikaw talaga, Butlay talaga. Trying hard ka na masyado. Tinatanggap ni Marcelo sinasabi ng aklat, pero hindi niya tinatanggap ang pag-unawa mo sa naturang aklat. Ikaw na mismo ang nagbasa, O Senyor Santo Niño na mahigugmaon. Ibig sabihin sa Tagalog pa, O Senyor Santo Niño na mapagmahal. Yung Santo Niño na tinutukoy dyan ay nakakaramdam ng pagmamahal. Hindi kailanman tinuturo sa Katoliko na ang rebulto ay nakakaramdam ng pagmamahal. Nagpaparamdam pala ng pagmamahal. No. Ang rebulto ay sa amin ay isa lamang sagradong simbolo. Yan ha. Dapat matuto kayong mga sulpot, sa amin ang rebulto ay sagradong simbolo. Yun, tuloy. Okay, one last question. Proceed. Okay. Kay sa akong tema mga kaisonan, ako pamatunan nga nagsimba og Santo Niño ang mga Katoliko. Santo Niño kaya ginagawan. Simba. Karon imo man dawaton nga nabasa man day ko, ang nagluhod og nagsimba kamo, dawaton ba nimo nga napamatudan akong tema o wala? Tubag, dawaton ako ang libro, pero mo pangutana mo dili. Dawaton ka ako. Ang akong tema, niyo ko dawaton ba nimo akong tema? Ang libro, May hinaw ito, di ba? Ito ni Day? Mamilaw sa mga nagtubag ko Mr. Moderator of counter objection. Oh, objection time. What is your objection? Ako objection director, ningon man ko sa akong pangutana. Dawaton ba nimo ang akong tema nga napamatudan ako nga nagluhod o nagsimba kamo? Sa Santo Niño, dawaton ba nimo o dili? Means categorical imong question. Categorical bro. Motobag na ka o mo counter object ka? Tubag bro. Categorical. Counter objection Mr. Moderator. Ako na sang gitubag na dili gud nako dawaton ng ijahan pang topic. Mo to gadibate ta? Asa man napitan imong pang sentido komún ya? Gamitin lagi common sense ba? Gadibate ganing ta ako dawat man ko. Common
Nonsense ba? Pero kanang libro, ako nang dawaton, mo na Mr. Moderator, kaya ako'y mo pasabot na kay amo, di mo na injo. Mo. Okay. So as moderator, ang atong remaining time is 21 seconds. So dili na ni pwede sa 1 minute question and 1 minute answer. So ang atong mahimo, atong palakpakan ang duha nato kabagiitan debatidor, Pastor Darwin Butay, o CFD Brother Marcelo Ahok Jr. Karon mo proceed na ta sa summary. Ang unang speaker ang atong negative, dayon ang last speaker ang atong affirmative. Ayan, so eto na tayo. So natapos na ang debate. Sabi ni Butlay, tinatanggap mo ba na yung napatunayan ko ang aking paksa na ang Katoliko ay sumasamba sa rebulto? Ang sagot ni Marcelo Ahok, tinatanggap ko sinasabi ng libro, pero yung unawa mo sa aming libro, hindi ko tatanggapin yun. Sa madaling salita, hindi tinatanggap ni Marcelo na napatunayan yung tema. Bakit? Iba ang paliwanag niya sa tema. Hindi tinatanggap. Kahit ako sabihin ko, hindi ko tinatanggap na napatunayan mo ang iyong paksa. Dahil hindi naman namin sinasamba ang rebulto bilang Diyos. Kaya nga nasa CCC 2132 The honor paid to the sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Buti na lang hindi ako nakalaban mo. Ako nakalaban mo, Butlay. Zero ka talaga. Ngayon, conclusion na tayo. Yan ha? Conclusion na tayo ngayon. Sa ating unahin si Brother Marcelo kasi siya yung negative side dito eh. So siya mauna. Okay? So 5 minutes mag-start. Sa summary, ang unang speaker, Brother Marcelo Ahok. Ang imong 5 minutos, Dan salamat sa ato ang moderator, mga kaigsunan ko ni Kristo, dili kagabion daya gawa gi siya kasabot sayang tema kadala-dala sa referensya pero wa gid mo dapat niya nga naman. Kuno kinabasa nga misimba sa batang Hesus, automatic Diyos-Diyosan na. Diyos-Diyosan ba dahil si Kristo, nga sa diyang bata pa siya gisimba siya sa tulog ka magoong hari sa lain-laing mga nasod sa San Mateo 2, versikulo 11 nga 13. Kisimba man si Kristo nito napita ang pangutana. Naghimo bang Diyos-Diyosan ang mga hari? Nisimba ba Diyos-Diyosan ito napita? Kasi Kristo man nagisimba. Kanang referensya ni mo Butlay, kaya imong gigamit karon nga nagluhod sa Santo Niño, nagluhod be ang amo yung isimba diya Mr. Butlay, si Kristo mismo, kaya pulong Santo Niño, balaang bata, o kinsa maning balaang bata, maugit si Jesus, ang Dios na nagpakatao, San Juan 1:1, Gama 14. Kinsa ng Santo Niño? Si Kristo, ang Diyos na nagpakatao. Unya, mabasa ba sa Biblia mga igsoon? San Lucas 1:35. Mabasa kaayo. Kung saan yung Biblia? Sagrada Biblia, Spanish version, New International Version, New Nueva Version International. O yan ingon sa kadina, wa unoy mabasa. Nga mabasa man lagi. Unya karon, ikaduha. Sa King James Version, Buhat 4:30. Naapo kay mabasa mga igsoon. Akong basahon kay basa, wa di kabasa ni ato igsoon. Buhat 4:30. By stretching from thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child, Jesus. Mayroon ka Christ Santo Niño niya, ikaw rin ang parod kami bato pa mo. King James Version ko nabasa, ano King James Version? Nabasa lagi, Holy Child of Jesus. Unsa man ang Holy Child of Jesus sa maong Spanish? Sa mana? Santo Niño. O nasa may Bisaya na, balaang bata. Kinsa mong isimba? Ang Diyos na nagpakatao na may agigod sa kaimtang sa pagkabata. Mura magkagwang-wawa kabasa na eh. San Juan 1:14. God became flesh and dwelt among us. Wa, kasabot ka na nabita? Mana nga, magbasa na mo sa referensya sa Santo Niño. Gisimba, kinsa man ang persona gisimba niya. Si Kristo Butlay, kaya ka mo sa persona. Ang person gani Butlay, kanang persona, hindi niya mo na mahikap, hikap ng person. Makasabot sa persona.
well, that is theological naman, na ikaw kay, waman mo kay, karang tontology, Bautista. 2 minutes. Bautista. Mandali tontology ni atong pagtuunan eh, nga naman, makabasa og larawan, galuhon, automatic simba na. Kung magluhod ko nimo, simba mo nimo. Uy, parting pagkaparuta ng maong pangatarungan ng anuman, daghang mga okasyon sa balaang kasulatan nga ang mga katauhan sa Dios nagluhod. Misimba gyud ang paruta na. Nasuko ba ang Ginoo? Wa pananglitan si David kagisimba sa katanang katauhan sa mga Israelita. Unang Kronikas 29 bersikulo 20. Gisimba nila ang Dios ug ang hari. Nasuko ba ang Dios gamisimba ang katauhan ngadto ni Haring David ang tubag wa gid masuko. Kung dito pa panahon na si Archianides ug si Butlay, kasa sila'y masuko pero ang Ginoo wa gid masuko. Napagan yan. Ang Dios ug unsa ang Dios-Diyosan ug unsa klaseng matang na pagluhod na, pagsimba ba na o pagrespeto, itawag na to veneration ug adoration. Ang simbahang Katoliko nagtudlo nga ang maong mga larawan sa simbahang Katoliko wala na to na i-adore kundi gi-venerate. Unsa ba ang adoration? Adoration is worship, kind of worship that is due to God alone. Adto lang sa Ginoo butlay. Kanang worship ka ito to veneration. Namo ko na degree butlay. Para sa unang Kronikas 29:20, mao na karon kami una mga igsoon atong napatumba. Wala lang ka napatumba, pinagis paggamit sa mga sarita. Ako yung naguba ang imo mismong pagpamatuod wa ka pabarog nga ang Katoliko ng simba Santo Niño suma sa Biblia mismo imong gigamit apan wa malingon ni masabte mao na nga tingali sa sulod Mr. Butlay pagtuon og taman pagtuon og tarong inaton ina usay kalainan sa adoration ug veneration unsay gitawag na to og kini gitawag na to og etymology sa usa ka termino nga usa man ang etymology ang kagikanan sa maong termino basig wa kaibawan ang pulong worship kada abay ka makabasa ka ni simba automatic Dios na wa na kaibaw nga dunay degrees pagsimba mao na nga hinaot ko ni mong debatiha Mr. Buklay nga makat-on unta ka nga kanang imong pagkapastor itnuan naman na kay muraog mismo ako di kumutuog pastor ka kay labi na sa argumento Pastor nga way membro. Pastor nga way membro. Atong tagaan sa masipang palakpak ang atong legative Brother Marcelo Aho Jr. Karon mo proceed na ta. Okay na. So ito na. Ito na yung pagpaliwanag ko sa sa stand ni Marcelo Ahok. Sabi niya, ang ginagamit mong aklat, ang sinasamba ay ang Santo Niño. At sa Katoliko, ang Santo Niño, yung nasa Lucas 1:35, gaya ng sinasabi sa Nueva Versión Internacional. Así que el Santo Niño, cueva a nacer lo llamaran Hijo de Dios, yon ang Santo Niño, which is referring sa Holy Child Jesus. At ginamit din niya yung nasa King James Version, gawa 4:30, no? Ating silipin yung sinasabi doon sa King James Version, gawa 4:30. Yan, no. Sabi ay ganito. Yan, sabi ay ganito, yan. By stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Yung holy child dyan, sa Spanish yan, yung holy santo, child ninyo. Yan ha? Holy child Jesus, Santo Niño Jesus. Yun ang Spanish nun. Holy Child Jesus, ang Spanish niyan, Santo Niño Jesus, Holy Santo, Child Niño, Jesus is Jesus. So, Holy Child Jesus, sa Spanish niyan, Santo Niño Jesus. Yan. So, yan ang sinasabi ni ano. At parang hindi niya yata alam, sinasabi sa 1:14, at nagkatawang tao ang verbo. Yung ang verbo nagkatawang tao, doon siya nagsimula sa pagiging Santo Niño, kung saan sinamba siya ng 3 mago. O yun, no? Ang problema lang kasi kay Butlay, makabasa lang ng ng pagluhod, automatic samba na. Yung ginagamit niya doon sa awit, ang kaharap nun, ang Diyos mismo. Kaya pagsamba yun. Pero kapag ang nakaharap doon ay rebulto ng santo, tapos ang tinutukoy naman na nakaharap ay mga alagad ng Diyos, ang tawag doon is veneration. Kaya ng halimbawa sinasabi, unang kronika pala yun, no? Unang kronika
29:20. Ito ang sinasabi sa unang Kronika 29:20. At sinabi ni David, sa buong kapisanan, ngayoy purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, at ang buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, at iniyukod ang kanilang mga ulo, at sumamba sa Panginoon at sa hari. O eto, sa talatang ito, dalawa sinasamba rito eh. At sumamba sa Panginoon at sa hari. So, ang pagsamba sa Panginoon dito, yon ang adoration. Ang pagsamba sa hari, yon ay respectful veneration. Yan. Dahil kahit saang anggulo mo tingnan, dito dalawa talaga ang sinasamba, ang Panginoon at ang hari. At ang buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, at iniyukod ng kanilang mga ulo, at sumamba sa Panginoon at wag mong alisin yung karugtong na yan, at sa hari. So sa sentido kontekstual ng talatang ito, dalawang sinasamba, ang Panginoon at ang hari. Pero hindi pareho ang meaning ng pagsamba na ginamit dyan. Dahil yung sa Panginoon, adoration yon, sa hari, veneration yon. Yan ang paliwanag ni Marcelo Ahok doon. At saka sabi ni Marcelo Ahok na ang Panginoon ay alam kung ano ang nasa ating puso pag tayo ay nakaharap sa rebulto. Kung sa ating puso, ang rebulto ba ating pinikilalang Diyos o ito lamang sagradong simbolo. So, alam ko naman na tayong Katoliko naturuan ng tama, no? Ginugulo lang ng mga pastor. Alam ko naman sa mga Katoliko na nakakaunawa talaga na hindi natin kailanman tinuro na Diyos ang ating mga rebulto. Huwag kayo mag-alala, kahit anong paninira, panibutlay ang gawin niya, baliwala, basura lahat ng paninira niya. Okay? So move na tayo ngayon sa rebuttal, sa final conclusion naman ni Butlay. Sa last speaker, ang atong alternatibo sa iyang timang gipamatud-an nga ang mga Katoliko nagsimbang Diyos-Diyosan. Ilabi na sa Santo Niño sumala sa Biblia referensya. No objection. 5 minutes mag-start sa imong pag-start o proceed. So, salamat kayo ninyo mga kaigsoon, ano? Ang among tema, mao na siya mga kaigsoon, pamatudan ko nga ang mga Katoliko nagsimba og Santo Niño. Iyang gipirmahan ng tema karon. Mga kaigsoon, iyang gipirmahan, no? Kay ang atong tema, pamatudan ko nga ang Iglesia Katolika nagsimba sa Diyos-Diyosan, ilabi na sa mga Santo Niño, sa Santo Niño. So iyang gidawat o gipirmahan nga ang Santo Niño Diyos-Diyosan di ay unsa di mo angkon siya nga Diyos-Diyosan ko ang Santo Niño nila. Perting luka pa mga kaigsuonan. Ang atong tema, pamatudan ako nga nagsimba o nagluhod sila sa Santo Niño. Pangutana, Bismarck kayo, napamatudan Bismarck. ba na ako? Letra por letra ang atong tema, napamatudan sa referensya pa nila mismo. Nga nagluhod, Mangutana, tas mga tao na pamatudan ba? sa Santo Niño. So, tinaw kayo mga kaigsonan. Mangutana, tas mga tao na pamatudan ba? Dili, ginwangkon. Hilag yung pugso ng bakak na may mo patibabaw. Pero ang Ginoo, ingon sa Panultiyon 22, versikulo 12, patibabaw sa Ginoo ang kamatuoran. Inaagi sa pagbutyag sa batak. Tinaw kayo akong tema, pamatudan ako nga nagsimba og Santo Niño. Pangutana, nabasa ba na ako ang Santo Niño nga nagsimba mo? Nabasa gayud. Letra por letra pa. Nagingon, nagluhod. Nagsimba ako kanimo, Senyor Santo Niño. Tiara! Nakurat siya kay wag akong gingan siya nga wako'y dala ganina. Pero na ako'y dala ka referensya. Kasabot. Iglesia Katolika, listen po, opo niya ginino, may Santo Niño, guro sa mong simbahan, kay matuniya po, plus ko no. Komentar nyo na po, ang
nga akong pagpamator kanina mga kaigsonan, wag yun siya kabungkag. Kaya imbis bungkago niya akong pamator, nagkomentaryo naman noon, nga wala ko nung eskwela na akong nagmarites naman yung mga RCC, mga kaigsonan. So, tinaw kayo, sa page, Bible system, wala siya. Senior Santo Niño, lumatay mo mata bro. Isa. Senior Santo Niño. Ako ipabasa ni mo ha. Senior Santo Niño, nga maigugma uno yamot, nagluhod. Nagluhod. Ako sa igugmaan nga tubangan. Napasod. Nagsimba! Wow, grabe ka! Daog na kayo! Kaya pamatulan yun ang tema na nagsimba mo, Santo Niño! Santo Niño, ang inyong referensya! Okay, Katoliko, nga nagpaktis pati-pati, nga komentaryo na niya, wala kang guba sa akong pagpamatuon. Raso minutes, mga kaisonan. Tinaw kayo, ayaw kay kya sinipirma ka sa aktong tema. Nagaingon. Ako masaw na, parang may ikot sa tema. Pamatulan ko nga ang Katoliko nagsimba o Diyos-Diyosan ilabi na sa Santo Niño. Pangutana, napamatudan ko na ko litra por litra, napamatudan ko yun. Hindi bang presya na tugan? Grabe katinaw mga kaisonan. Ningisis niya tilaw. Ningisis niya tilaw kay hindi na kayo mga kaisonan. Mauni, kung magpamatod ka, dapat pamatudan yun. Napamatudan yun. Letra por letra. Nga nagluhod. O nagsimba ako kanimo. Senior Santo Niño. Tanawa. Pertilo ka pa mga kaisonan. Kanina ako di pamatudan na mga sisi o Iglesia Katoliko nagsimba o Diyos-Diyosan. Iyang gidawat ang tima. Iya pang gipirmahan. Mana yung problema niya. Iyang gipirmahan. Pero ako mabasa letra por letra. Magminghoy mga kaisonan. Grabe, letra por letra ang akong tema na kung mapamatudan ako nga nagluhan, nagsimba og Santo Niño mga Katoliko. Iyang gidawat, iyang gipirmahan. Nabasa ba yun? Nabasa letra por letra pa yun. Akong basa ko tro. Senior Santo Niño, nga may gagmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal na tubagan. Nagsimba. Tanawa. Isi daw. Kawara, luka pa ang safety na nag-practice sa debate. Ako yung pirmati, pero siya mabuot sa akong tima, wag abae. Luya mga kaisonan, wag yun, luka pa yun. Muna mga kaisonan, ayaw tuga-tuga debate bro, kung apa kay kaya bro. Grabe. Salamat sa kanilang tanan mga kaisonan. Okay, na ang one-round system sa dialogue. Yan, so natapos na, ako na yung magsasalita, no? Dahil ito yung ating ni Butler rito. Sabi niya, gidawat sa Katoliko na Diyos-Diyosan daw ang Santo Niño. Gidawat sa Katoliko dahil pinirmahan ang tema. Pinirmahan ni Marcelo Ahok ang paksa bilang pagtutol. Hindi yung pinirmahan dahil sinangayunan. Ano ba naman yan, Darwin Butlay? Masyado kayatang desperado. Pinirmahan ng tema. Ibig sabihin, pipirmahan as negative. Hindi pipirmahan as sinangayunan. Ano ba si Butlay dito marunong? Sabi niya, pamatudan sa Ginoo ang kamatuoran pinaagi sa pagbutyag sa bakak, no? Patutunayan ng Panginoon ng katotohanan sa pamamagitan ng paglantad ng kasinungalingan at nailantad ang kasinungalingan ni Darwin Butler rito. Bakit? Kasi napag-alaman na hindi niya alam ang pinagkaiba ng adoration sa veneration. At hindi napatunayan yung paksa. Bakit? Ang kanyang paksa na samba is adoration. Pero yung nasa libro, veneration, hindi napatunayan ng paksa. Yan ang problema. Sabi niya, nakurat sa iyang ebidensya, nagulat daw si Marcelo sa ebidensya. Anong ebidensya?
Eh, hindi naman namin turo na Diyos ang ang rebulto sa Santo Niño. At saka yung Santo Niño tinutukoy doon sa naturang aklat nang sabi, Señor Santo Niño nga mahigugmaon o yamot. Ano yon? Señor Santo Niño na mapagmahal masyado. Pag sinabi mapagmahal, persona yon. Dahil ang hindi persona, hindi nakakaramdam ng pagmamahal yun. No? Lalo na kung kahoy, no? Eh, ito sabi to, Señor Santo Niño na mahigugmaon, mapagmahal. Mahigugmaon o yamot, mapagmahal. Eh, di nakakaramdam ito ng pagmamahal. Nagpaparamdam ng pagmamahal. Hindi ito yung rebultong tinutukoy eh. Pero dahil nakasaksak sa utak ni Butlay ay Santo Niño ay automatic rebulto, hindi niya napatunayan ang kanyang paksa. Ako, kawawa talaga. Sabi niya, nagmarites daw ang RCC. Hindi nagmarites ang RCC. Pinatunayan ang paksa dahil hindi mo naintindihan ang librong binabasa mo. Hindi kamaritisan yun. Ang kamaritisan, ibang aklat, ikaw nagpapaliwanag. Tapos yung paliwanag mo, hindi naman yun ang turo ng Katoliko. Yun ang kamaritisan. Next. Sabi niya, wa daw naguba ang tema. Ay naku, sirang-sira ang iyong tema. Kasi ang pagsamba para sa iyo, adoration lang. Pero sinabi ni Marcelo Ahok, yon ay veneration. Hindi nagiba yung ano mo. Nagiba. Sabi niya, napamatudan daw ang tema. Tanungin mo mga tao, ba't di mo tinanong mga tao? Kasi takot ka sumagot ang mga tao. Dapat tinanong mga tao, napatunayan ko ba yung aking paksa? Sasabihin nila, hindi. Kaya hindi mo sinabi. Dahil alam mo na ano ang sasagot nila, kaya sinabi mo na lang, napatunayan ko ba ang aking paksa? Napatunayan ko. O, tamo, siya na, ano siya pang sasagot? Ano ba naman yan? Oh. Sabi niya, perting lukapaha daw, hindi niya napalukapa si Marcelo Ahok. Kasi pinaliwanag ni Marcelo ang sinasabi ng aklat na yan ay veneration. Kasi kapag yan ay adoration, salungat na yan sa CCC 2132. The honor paid to the sacred images is a respectful veneration. Sa Biblia, ang veneration, pagsamba rin yun. Tingnan ninyo ha. Kita ko sa inyo. Sa Biblia, ang veneration, pagsamba din yun. Daniel 2:46. O yan, sabi ganito. Nang magkagayoy, ang haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel. O yan, sumamba kay Daniel. O ibig sabihin ba, dinyos ng hari si Daniel? Hindi. Yan ay veneration. Ibig sabihin, nagpakita lang ng galang. Wow, magandang balita, Biblia. Yumukod si haring Nabucodonosor, nalapat ang muka sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. O, ibig sabihin, binigyan lang ng galang. O, adoration ba yan? Ito talaga si Butlay trying hard, hindi naman nakapuntos. O, sa ibang version ng Tagalog, nung nakalagay dyan, nagpatira pa si Haring Nebuchadnezzar upang parangalan si Daniel. O, adoration ba yan? Kaya yung pagsamba na tinutukoy dyan, sa English niyan, sa English worship yan King James Version. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel. Worship talaga yan Pero, yung worship na ba yan, dinyos niya si Daniel? No. Hindi niya dinyos si Daniel. Ang dinyos dyan ng hari ay ang Diyos ni Daniel. 47. The king answered unto Daniel and said, of a truth it is that your God is a God of gods. O sino ang kinilalang Diyos ng hari? Si Daniel ba mismo? Dahil doon siya nag-worship? Mali. Anong klaseng worship yan? Yan ay veneration. Sayang. Ako pa nakalaban ni Butlay rito. Lagot to. Buti lang, pasalamat ka. Hindi ako nakalaban mo. Ako pa nakalaban mo, Butlay. 0 ka. No, 0-0 ka sa akin. Ako pang nakalaban mo. Pasalamat ka, hindi ako. So, ano pa sabi niya rito? Gidawat daw ang tema kaya gipirmahan. Ay hindi tinanggap ang perma as negative yung pumirma. Hindi tinanggap dahil tama ang nasa tema. Ano ba naman yan?
Oh, Lucapa daw ang safe sa debate, dapat daw mag-aral. Ikaw yata dapat mag-aral eh. Si Marcelo ang gumanap lang lahat ng pagpapaliwanag na sa halip sana ikaw ang dapat gumanap. Kasi ikaw ang affirmative, ang nangyari ang negative, siya pa ang nakapagpaliwanag ng gusto. No, butlay. So, yun po ang naganap na talakayan sa pagitan ni Darwin Butlay ng Born Again at ni Marcelo Ahok. At nasaksihan natin kung paano nilampaso ng gusto ni Marcelo Ahok itong si Darwin Butlay. Okay, pagkatapos po nito, ngayon sana gagawin yung tungkol doon kay Dan Maasin, pero siguro bukas na lang dahil to pending to eh. Kailangan ko talagang ituloy yung talakayan bago tayo magpatuloy sa next video. So talakayan ko sa susunod yung pag-review ni Dan Maasin kasi siyang nag-review. Nakapagtatakas Dan Maasin pag siya lang nag-review, okay lang. Pag kami ang nag-review, sabi hindi nakapag-move on. Ano ba namang klaseng trash talk yan? Tingnan nyo ha. Meron siyang video ni Wendell na si Wendell na nagputol ng libro. Hindi raw tinuloy. Sabi naman ni Wendell, si Dan Maasin ang nagputol, hindi tinuloy. Ano ba talaga ang totoo? Kaya tinawagan ko si Dan Maasin, chinat ko siya, kinontak ko siya para ipag-show ng dalawa kung sino ba talaga ang nagputol. Alam nyo, ayaw ni Dan Maasin. Ayaw niya. Ang gusto niya, debate. Debate na show do lang naman ang hinahanap sa'yo. Show do lang naman ang hamon. So, yung debate, sobrang haba na nun. Maraming referensyang babasahin doon. Isa lang naman ang intensyon ng hamon. Patunayan kung sino ba talaga ang nagputol sa naturang aklat, si Wendell ba o si Dan Maasin. Showdown lang para makita ang totoo. Takot si Dan Maasin eh. Ba't siya takot? Kasi booking siya. Sabi niya, tawagan niyo na lang ako pag ako ready na sa debate. Ang dami niyong alibay. Ano ba ang hamon? Debate ba? At saka sa debate, takot pumasok sa Zoom natin. Tayo ang palalabasin. Palipatin sa kanilang Zoom. Tapos limitado ang pwedeng pumasok. Iba naman yan. Oh? Limitado ang pwedeng pumasok. Sila na nga papasukin, sila pa naglilimita. At peligro sila dahil pag sila napikon dahil hindi mo sinasagot, hindi lang sinasagot ng tama ang iyong katanungan at nagreklamo ka, sasabihin pa sa iyo, punta ka sa presinto, doon ka magreklamo. Ano ba namang klaseng trash talk yan? No? Abangan ninyo. Dahil ako'y tinalakay ni Dan Maasin, bubeltahan natin siya. Dahil sabi niya, natalo daw ako. Yun ay isang hamon para sa akin na maglabas ng debate review. Kung ako ba talaga ang natalo. At patutunayan ko sa video na sunod na labas ko na si Dan Maasin ang natalo sa naturang debate. Yan, abangan nyo yan ha. Dahil naghamon siya eh. Sa akin, hamon sa akin yun eh. Na ako raw natalo eh. O, sige, abangan natin yon. Pero hanggang ngayon, dito muna tayo. At, kailangan ko na magpaalam. Pahinga na muna saglit. Tapos John Do Alabado, sabi po sa inyo, if you learn to be fluent to adapt, you will be unbeatable. Kaya pagdating sa labasan ng katotohanan, dapat straight to the point. Paalam po.